Maraming salamat, Pastor Jack. Nakita po natin kung gaano siya ka-excited sa panalangin humihingal. Purihin po ang Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa. At sino po nagagalak na sa kabila po na kuminsan masungit ang panahon ay narito sila sa bahay ng Panginoon? Sino ang gusto sa bilangguan? Sino may gusto sa ospital? Wala. Sino may gusto sa bahay ng Panginoon? Amen. Tayo pimapalad sapagkat ngayong gabi po, tayong lahat ay nasa bahay ng Diyos. At marahil pong ilan sa inyo ay naninibago yung pong ating praise and worship leader kanina. Yung pong... Hindi ako nagsabi nun. Si Pastor Manny po nagsabi nun. Yung pong nasa gitna, para po sa kalaman at kamalayan po ng marami, siya po ang anak, isa sa mga anak ni Pastor Edwin Bisnar. Kayo, no? Ba't ang gandang lalaki niya, ang tatay niya? Ang tatay niya, maganda rin lalaki. Wala akong sinasabi. Amen. Masaya po ba kayo ngayong gabi? Sabihin niyo sa katabi niyo, nagagalak ako, nandito ka. Amen. At magandang gabi rin po sa lahat ng mga naka-online po natin. Dalangin po namin at aming ninanasa na sana ay dumating po yung pagkakataon na kayo man ay aming makasama sa atin pong manggawain dito po sa ating bahay sambahan. At tayo po ay nasa pangatlong buwan pa lamang. Advance ako, ano po? We are now on our 3 months of studying Believers' Unfailing Faith. At ito po ay nakita natin sa pamamagitan po ng pagpapahayag sa atin ng iba't ibang mga Bible characters na kung saan po ay pinakita nila ang kanilang hindi natitinag, ang kanilang namamalagi at matibay na pananampalataya sa Panginoon. At ako pinaniniwala na tayong lahat na nandito ay natulungan ng pong iba't ibang mga mensahe sa pamamagitan po ng mga Bible characters nito na-develop po yung ating pong pananampalataya. Kung paanong tayo po'y lumago, tumatag sa pananampalataya, dahil lang po sa ating nadinig mula po sa mga salita po ng ating pong Panginoon. Naalaman po natin ang pananampalataya ni Noah, ni Abraham, ni Jacob, at iba't ibang mga karakter po. Nakita po natin si Gideon, si Caleb at si Joshua sa pamamagitan po ng different tauhan ito ng banal na kasulatan na nakatulong po sa bawat isa atin upang tayo lalong tumatag, tumibay at humawak sa pananampalataya po sa atin pong Panginoon. At sa gabi pong ito, ang ating pag-uusapan po naman ay ang pananampalataya ng isang lalaki na ang pangalan po ay si Job sa Ingles. Kaya nga, ito po ay kakakitaan po natin, pagkukunan po natin ng tulong pa upang tayong lahat ay lalo pang maging matatag, maging matibay, at hindi lalayo sa ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya nga, kung ating pong lilimiing mabuti at ating titingnan, at the beginning of the book of Job, makikita po natin na tila baga, itong aklat na ito ni Job ay nagngungusap lamang patungkol po sa tinatawag po nating human sufferings. At the very outset, in the beginning of the book of Job, makikita natin it seemingly is a book of human sufferings. Para pong ang nakikita natin dito sa aklat ni Job ay yung pong mga paghihirap, mga sabihin po natin na pagsubok na dumarating sa lahat ng tao. Kaya nga, dito po ay kung atin pong susundan ang buong aklat ng Job, makikita po natin na ito hindi lamang basta naghahayag po sa atin ng mga pagsubok ng mga tao, kundi ang kawakasan po ng aklat na ito ay naghahayag po naman sa atin at ang sabi po ito yung pong subject, yung pong pinakatutungkulan nito pong aklat ni Job ay wala pong iba kundi it speaks about the love, the grace, and mercy of God. Kaya nga, bagamat nakita natin sa aklat nito ang mga pagsubok sa buhay ng tao, ganun pa man, nagwakas ang aklat na ito sa pamamagitan po ng paghahayag ng dalawang bagay. Una, ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kahapagan, at Diyos ng biyaya.
Pangalawa po, ang sabi po rito, hindi lamang siya Diyos ng biyaya at kahabagan, kundi siya po naman ay Diyos na kung saan po ay He is our sovereign God. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung pong ibig sabihin ng salitang sovereign ay ruler. Yung pong head, crown, pinakamataas. At nakita ni Job sa aklat na ito, naranasan niya yung pagiging sovereign ng Diyos sa kanyang mga buhay na nagbigay sa kanya ng malaking pagbabago. This sovereignty of God gave Job a twist, malakas pong pagpihit ng kanyang pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya nga ito po ay ating pag-aaralan ngayong gabi at dito po sa aklat na ito ni Job, lumitaw yung tanong at ito pong tanong na ito, tanong na nung pang napakaraming mga taon, yung tanong po na, why do the righteous suffer? Bakit ika ang mga matuwid ay dumaranas ng mga matitinding pagsubok? Dumadanas ng maraming mga trials sa kanilang mga buhay. Sino po ang magsasabi ngayong gabi na sila ay matuwid? Meron po bang matuwid dito? Ngayon, kung walang matuwid, normal lamang na tayo dumanas ng maraming pagsubok. Di po ba? Sapagkat hindi tayo matuwid. Pero ang tanong dito, bakit ang mga matuwid, ang sabi po rin, why do the righteous suffer? Why do the righteous people experience trials in life? Samantalang dapat lamang talang tumanggap ng mga pagsubok, maraming mga kahirapan sa buhay, ay yung mga taong lihis at hindi umaalinsunod sa kautusan ng Panginoon. Pero paanong mangyayari na ang matuwid, sumusunod sa kautusan ng Panginoon ay dumanas ng mga pagsubok? At yan po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Kaya nga sabihin sa katabi nyo, kapatid, huwag kang matutulog. Amen. Sabihin mo sa kanya, huwag kang kukurap. Amen. At nakikita po natin sa ating pong pag-aaral na ito ngayong gabi kung bakit merong unfailing faith itong si Job. Alam po ninyo, pangkaraniwan po, at ito po yung aking na-share sa aming pong pag-aaral noong nakaraang Biyernes patungkol po sa ating paksang ito, The Unfailing Faith of Job, ay nakita po natin at ito'y madalas na nagiging, sabihin po natin, madaling pakihulugan kung bakit ang mga righteous ay nagsasuffer, bakit ang mga matuwid ay dumadanas ng tinatawag po natin mga pagsubok sa buhay. Una, dumadanas ng pagsubok sa buhay, kahirapan ng isang tao sa kanyang buhay, dahil lang po kadahilanan po nito ay ang kanyang mga personal na kasalanan. Karamihan po sa ating dinaranas ngayon ay pinag-uugatan niyan ay yung ating mga kasalanang nagawa. The things that we are suffering right now is due to our own making. Meron tayong mga ginawang hindi tama. Kaya nga, nagdaranas ka ng kahirapan. Tumaas ang presyon mo sapagkat lagi kang nakatingin sa lechon. Kaya nga, ang kahirapan dumadating una sa sarili nating kagagawan. Naniniwala po ba kayo ron? Amen. Bakit mataas ang sugar natin? Paano? Wala kang ginawa kundi kumain ng cake, kumain ng matatamis. Natural. Sapagkat kumain ka ng mga bagay na matatamis, tataas talaga ang count ng sugar mo. Kaya nga, ito ang sinasabi, unang dahilan kung bakit mayroong pagsubok sa buhay ang mga tao. Una, dahilan po sa kanilang kasalanan. Pangalawa, dahilan po ito'y gawa ng ating kaaway. The devil, ang kaaway po, ang diablo nandito, walang ginagawa yan, sapagkat ang sabi po, he's like a roaring lion, seeking whom he may devour. Siya isang mabangis na umaalulong na leon na naghahanap ng kanyang masisila. At nais kong tandaan yung katotohanan ng ito, miski po si Satanas nag-a-attend ng church. Nandito siya. Pastor naman ba? Bahay sambahan to ba? Kaya nga sabi, naghahanap siya ng kanyang masisila. Kaya mag-ingat po kayo, baka katabi niyo siya ngayong gabi. Ha? Sinasabi sa iyo, pakinggan ang sasabihin niyan.
Kaya nga yung iba, yung unti-unti na lang. Anong araw po ay kapag hindi natatagalan ng ibang mga nakikinig yung mensahe ng pastor, pumapanaog, madalas naiihi, pupunta sa restroom. Hindi nila matagalan. Gawa ng kaaway. Kaya nga, ang kaaway, nandito rin. At siya'y naghahanap ng kanyang masisila. Kaya nga, ito ang pangalawang dahilan kung bakit meron tayong pagsubok. Gawa po ng kaaway. Pangatlo, ang sabi po rito, meron tayong mga pagsubok sapagkat pagsubok na pinahihintulutan ng ating pong Panginoon. At yun po ang mangyayari dito sa ating pong pag-uusapan sa gabing ito. At yun pong ibang dahilan pa, bibigyan po natin pagdating po natin sa ating pagtatapos mamaya sa ating pong gawain. Dito po sa pinag-aaralan po natin, ay isang bagay ang binibigay na kung saan po itong lalaking si Job ay nagbigay sa atin ng tinatawag po natin dito na foundation, mga pangunahing pong mga kadahilanan o pangunahing mga tema, paksa na binibigay po ng kanyang aklat. Kaya nga, there are three major foundational truths, themes that is mentioned in the book of Job. Ito ang tatlong pangunahin na tema na binibigay po sa aklat ni Job. Una, pinakikita po rito yung karakter ng Panginoon. The book of Job is presenting to us tonight the character of God. Ano po yung karakter ng Diyos? Yung sinabi ko sa inyo kanina, God is righteous, God is merciful, God is love. Nakita po yan dito sa aklat ni Job. Pangalawa po, sabi, hindi lamang po it reveals the character of God, but it also reveals trust, yung pagtitiwala. At dito, nakita po natin, Job walked by faith. Si Job, lumakad siya sa pananampalataya, nagtiwala siya sa Panginoon, na kung saan ay makikita po natin yung katotohanan na ang tao dapat lumalakad lagi sa kanyang pananampalataya. Ano po sabi rito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7? Ang sabi po rito, for we walk by faith, not by sight. Lumalakad tayo ayon sa ating pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na ating nakikita. Sapagkat pag titingnan mo ang bagay na nakikita mo, hindi mo magagawa ang gusto mong gawin para sa Panginoon. Kapag nakita mong unti-unting bumabagsak ang ulan, nakita mo yung ulan, nawalan ka na ng pananampalataya, hindi mo na pa-attend ng service ngayong gabi. Kaya ito po ay sinasabi sa atin, una, pinakita na aklat ni Job yung karakter ng Diyos. Pangalawa, yung pagtitiwala ni Job. At yung pong pangatlo, yung pong pagiging mataas ng Diyos, the sovereignty of God. Meron pong isang bagay akong nakita rito, sa ating pong pinag-aaralan ito, na bagamat nagawa po ni Job, yung lahat ng kanyang magagawa, laban kay Job. Nakita po, nagawa ni Satanas, babalik na rin ko po, nagawa ni Satanas, na gawin ang lahat ng kanyang magagawa laban kay Job dito sa lupa. Nakita po natin kung paano pinahirapan naman talaga ni Satan si Job. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan na ito, limitado lang ang nagawa ng diablo kay Satanas. Ulitin ko po. Because God is sovereign. Kaya nga sabi niya kay Satanas ito, pwede mong gawin ang lahat sa kanya. Huwag mong kukunin lamang ang kanyang buhay. Kaya nga sa atin pong mga pananampalataya, sa ating buhay sa kasalukuyan, purihin po ang Diyos, sapagkat sa Diyos ng pag-ibig, bagamat tayo inaatake ng ating kaaway, pero ang Diyos na kanyang pag-ibig, palagi po niya sinasabi, hanggang diyan ka lang. Amen. Hanggang diyan ka lang, huwag mong pupuksain, huwag mong papatayin ang aking anak na yan. Siya'y anak ko. At ito yung mga kapatid, nagbibigay sa atin ng assurance na habang tayo nandito sa buhay na ito, kapag ka maganda ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Bagamat tinutuliksa ka, nilalabanan ka ng kaaway, tinutukso ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Because He is our sovereign God. Siya ang Diyos na mataas sa lahat. Supreme ruler. Yung pong sabi rito. Kaya nga,
Nakita natin na dito sa aklat nito ni Job, Satan can only act through God's permission. Si Satanas, nakagawa lamang dahil po sa pagbibigay ng pahintulot ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga, dito po ay sinasabi na hours lamang. Sabi nga po namin pinag-aaralan ni sunod-sunod. Ilang oras lang, sunod-sunod ang dumating sa buhay na kahirapan ni Job. Na wala ang lahat ng kanyang ari-arian. Namatay ang kanyang mga anak. Lahat ang natira na lamang si Job at ang kanyang asawa. Ganun pa man, mapag-aaralan po natin hindi nagawa ng kaaway na pahinain ng pananampalataya ni Job. Tingnan po natin, pag-aralan po natin ngayong gabi, sino itong Job na binabanggit ko sa inyo ngayon. Buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa Job chapter 1 verses 1 to verse 5. Kilalanin po natin sino itong si Job. Ang sabi po rito, there was once a man named Job or Job who lived in the land of Uz. He was blameless, man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. He had 7 sons and 3 daughters. He owned, tinampo ninyo ang pag-aari ni Job. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. He also had many servants. He was in fact the richest person in that entire area. Siya ang pinakamayaman doon sa lugar na yon. At ang unang binanggit dito sa atin na ito, sino si Job? Ang sabi po rito, una, siya ay blameless. Wala siyang kapintasan. Sabi nga nyo, blameless. Walang kapintasan. Sabi nyo, walang kapintasan. Tingnan mo yung katabi mo. May maipipintas ka ba dyan? Blameless ba? Wala bang kapintasan? Ito si Job, walang kapintasan. Ang sabi rito, man of complete integrity. Sakdal ang kanyang integridad. Natatakot siya sa Diyos at siya'y lumalayo sa lahat ng kasamaan. Pinakita rito kung gaano kayaman itong si Job. At ang sabi po rito, tuloy ang ating pagbasa, verse 4. Job's sons would take turns preparing feasts in their homes, and they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. When these celebrations ended, sometimes after several days, Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt offering for each of them. For Job said to himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. This was Job's regular practice. Nakita po natin kung sino at ano ang ginagawa ni Job. Bakit siya tinawag na upright? Ganun pa man, ang tanong nga ito, kung siya'y upright, bakit siya dumanas ng matinding pagsubok? Hindi ba kayo nahihiwagaan doon? Blameless, tapos dumaan ng pagsubok. Upright, complete integrity, feared God, and stayed away from evil. Nilayo na nga niya lahat ng kasamaan. Pero sa kabila ng kanyang katangiang ito, dumanas pa rin siya ng pagsubok sa kanyang buhay. Bakit kaya? Tanong mo sa katabi mo, bakit? Anong sagot nyo? Ewan ko. Kaya nga makinig kayo. Huwag kayong aalis. Huwag kayong iiba ng istasyon. Amen. Kaya nga una po, pag-aralan po natin, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ang unang sabi po rito sa ating paksa ito, Job did not sin, but worship God even in the midst of severe tragedy. Si Job ay hindi nagkasala, kundi siya'y sumamba sa Diyos kahit sa kalagitnaan ng mga matitinding trahedya na dumating sa kanyang buhay. Perhaps some of you knows what happened to Job during his time. Ang ilan sa atin, maaaring alam natin kung ano ang kwento patungkol dito kay Job. Subalit dito po sa ating babasahin ngayon, makikita po natin kung
ano ang mga bagay na dumating dito kay Job. Ang sabi po sa Job chapter 1, verses 6 to verse 19. Kukuha lamang po tayo ng ilang mga talatang atin pong gagamitin. Una, sabi rito, one day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. Ngayon lang siguro narinig to, si Satanas nakisama sa mga anghel. Ang sabi rito, and Satan came with them, with the angels who present themselves before the Lord. The Lord said to Satan, ito, sabi ng Panginoon kay Satanas, where have you came from? Saan ka ba nanggaling? Sumagot si Satanas sa ating Panginoon, sabi niya rito, from roaring. Tama ba? Roaming. From roaming throughout the earth, going back and forth on it. Yung pala ang trabaho nitong si Satanas. Umiikot. Parot, parito. Sabi niyo, paroon at parito. Parot, parito. Wala siyang ginawa kundi umikot ng umikot. Sino ang kanyang iniikutan sa kapanahon ng ito? Hindi yung mga unbelievers. Dahil alam ni Satanas, yung mga hindi nananampalataya, sa kanya na yon. Sino ang target ni Satanas ngayon? Sabi mo, ako. Takot kayo, no? Sabi niyo, ako. Totoo po yan. Kayo ang hinahanap ni Satanas upang kayo ilayo sa pananampalataya po sa atin pong Panginoon. Kaya itong kanyang sabi, ako'y nagpaparoon at parito. At ang sabi po dito sa atin pong binabasa ay ito. Sabi ng Panginoon kay Satanas, the Lord then said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless, inulit na naman, blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Ito ang sabi ng Panginoon, pansinin mo, ang aking lingkod na si Job. Tingnan mo siya. Give into consideration my servant Job. Tingnan mo siya. At ang sabi ng Panginoon kay Satanas, siya ay blameless, siya ay upright, siya ay natatakot sa Diyos, at siya ay lumalayo sa lahat ng kasamaan. Anong sagot ni Satanas? Ang sabi po niya sa verse 9, does Job fear God for nothing? Si Job ay natatakot sa Diyos ng alalang? Mga salitang wala lang. May dahilan kung bakit siya natatakot sa iyo, sabi ni Satanas sa atin pong Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 10, have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. Ito ang sabi ni Satanas sa ating Panginoon. Blameless siya, upright siya, sapagkat pinagpapala mo siya. At kung minsan po, sa ating mga mananampalataya, madalas lamang natin maalaala ang Panginoon. At kung minsan, nakakalungkot, nakakalimutan pa nga ang Panginoon pagka tayo punong-puno na ng blessings. Ang blessing po ay blessing yan kapag ka nare-recognize mo pa na ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Ang blessing pwedeng maging curse. Ang pagpapala pwede pong maging sumpa kung ikaw ay maaalipin ng blessings mo. Amen. Kaya nga tayo pinagpapala ng panamandalas po natin madinig upang tayo maging pagpapala sa ibang mga tao. At ang sabi ng kaaway dito, mabuti lang yan sa iyo dahil siya ay binabakuran mo ng mga pagpapala, iniingatan mo siya. At ang sabi ni Satanas ito, but now, verse 11, stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Tapang ano ho? Ang sabi ni Satanas sa Panginoon, subalit ngayon, tanggalin mo lahat. Ang lahat ng kanyang tinatamasa. Alisin mo ang lahat ng biyaya na ginagawa ng kanyang kamay. Alisin mo ang lahat ng yan. At tingnan ko lang
kundi kanya sumpain. Ang sabi pa niya rito ay, curse to your face. Yun ang hamon nitong si Satanas sa atin pong Panginoon. Tanggalin mo. Anong sagot ng Diyos sa kanya? Hindi sinabi niya, okay, tatanggalin ko. Anong sabi ng Panginoon? Very well then. Everything he has is in your power. But the man himself, do not lay a finger on him. Ikaw ang magalis. Sapagkat ako po'y naniniwala, mga kapatid, pag ang tao malapit sa Diyos, may magandang relasyon sa Diyos, pag pinagpala ka ng Diyos, hindi niya tatanggalin yan sa iyo. Bakit ang ilan po sa atin may blessing pagkatapos nawala ang blessing? Bakit ang ilan po sa atin nagtamasa ng maraming pagpapala ng Diyos pagkatapos biglang nawala ang mga pagpapala? Sapagkat hindi mo iningatan ang pagpapalang binigay mo sa atin, binigay sa iyo ng Diyos. Ang nais ng Diyos, maging mabuti tayong katiwala sa mga biyayang ibinibigay po niya sa atin. At ang nagtatanggal po ng pagpapala, biyaya sa atin, ay walang iba kundi ang ating pong kaaway. Amen po ba? Kaya kung ayaw niyong kayo matanggalan ng biyaya, huwag kayong hihiwalay sa Panginoon. Gamitin niyang biyaya para po sa kapurihan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga ito po mga severe trials na dumating po sa lalaking to na si Job. Ang sabi po rito sa verse 13, one day, when Job's sons and daughters were feasting, drinking wine at the oldest, ang sabi po rito, at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing. Ito po, ang sabi rito, yung mga baka na nag-aararo, yung mga donkeys na nanginginain doon sa damuhan. Ang sabi po rito, the Sabaeans came, attacked, and made off with them. Habang yung mga baka ay nag-aararo, yung mga donkey nanginginain sa lupa, sa damuhan, ang sabi po rito, biglang dumating itong mga Sabaeans at silang lahat ay pinagpapatay. Pati yung mga nag-aalaga, pinagpapatay. Nagtira ng isa upang sabihin lamang isa pang balita. Sabi po rito, sabi po rito sa susunod pang talata, sa verse 16, while he was still speaking, habang nagsasalita pa yung nagsusumbong kay Job na nawala na yung donkeys mo, nawala na yung mga baka mo. Ang sabi po rito sa ating pong binabasa, meron namang biglang dumating na isa na namang messenger at sinabi na naman po kung ano ang nangyari sa kanyang mga inaalagaang mga hayop. They put the servants to the sword and I'm the only one who has escaped to tell you. Lahat po, sunod-sunod na trahedya ang dumating kay Job. Nawala ang kanyang mga inaalagang, paalagang mga livestock. Nawala ang kanyang mga alipin. At ang isa pa pong dumating ito, habang nagsasalita pa, ang sabi po rito, while he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the heaven and burned up the sheep and the servants. Meron namang ikan dumating na apoy mula sa langit, sinunog ang lahat ng inyong mga tupa, nang walang lahat. At hindi lamang po yun ang pinakang-worst, pinakamatindi ito. Hindi pa natatapos na nagbabalita yung servant, yung messenger. Ang sabi po rito, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down all your camels. Kaya lahat po ng kabuhayan ni Job nawala. At ang isang nasabi kong pinakamatindi ito, while he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind, biglang-bigla, may dumating na malakas na hangin. Nagiba ang iyong bahay, nasira, natabunan ang iyong mga anak at lahat sila ay nangamatay. Ako lang ang natira para ibalita sa iyo ang lahat ng ito. Sino sa inyo nakaranas na ng naranasan ni Job na sunod-sunod na trahedya sa kanyang buhay? I remembered po, yung isang kapatid po natin dito,
namatay siya sa COVID, hindi naglaon, yung namang kanyang anak ang namatay. Sunod-sunod. And I was, yung pong family ni Vanessa. Namatay tatay niya. Pagkatapos sumunod naman, namatay naman yung kanyang ate. Di ba napakasakit yun? Dalawa lang pangyayari. Kay Job, sunod-sunod na mga pangyayari. Ganun pa man ang ating pong nabasa ito. Si Job, ang sabi po rito, hindi nagkasala, kundi kanyang pinuri, kanyang sinamba ang Diyos sa kabila ng mga matitinding trahedya na dumating sa kanyang buhay. And this is one thing that is telling us tonight, although we are not exempted from all the tragedies and all persecutions, sufferings in life, and yet when those things comes to us, never, wag niyong alisin ang pagpupuri pa rin sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay natutuwa, ang Diyos ay nagagalak, kahit nakikita niya na ikay naghihirap, ganun pa man, ang mga mata mo ay nakatuon sa Kanya at sinasabing, Panginoon, nawala man ang lahat ng ito, pero ikaw ang aking Jehovah Jireh, ikaw ang magpuprovide pa rin ng aking pangangailangan. Kaya nga, mga kapatid, napag-aaralan po natin ang buhay ng lalaking ito upang ipakita sa atin isang katotohanan na kung saan sa kabila na maaaring pinagdadaanan nyo ngayon, gawin pa rin ninyong purihin, sambahin ang Panginoon at hindi kukupas ang inyong pananampalataya sa Kanya. Nang marinig po ito ni Job, tinampo niya, sabi rito sa Job chapter 1 verses 20 to verse 21. Ang sabi po ay ito, Job stood up, madinig niya ang lahat ng mga balitang ito na sunod-sunod na dumating sa kanya. Job stood up and tore his robes in grief. Masyadong napigati si Job. Ang sabi po niya, then he shaved his head. Inahit niya ang kanyang buhok. Kung inahit niya ang kanyang buhok, na ano siya? Nakalbo. Bato-bato sa langit ang mga kalbo, tinamaan na rin. Ano ho? Ang sabi po ito, he shaved his head. At hindi lamang niya inahit ang kanyang buhok sa kanyang ulo, sabi po niya, and fell to the ground to worship. Nagpatira pa rin sa lupa at sumamba pa rin sa buhay na Diyos. Kung nagawa ni Job ito, bakit hindi magagawa ng mga mananampalataya sa kasalukuyan? Kahit matindi kapatid ang pagsubok mo ngayon, subukan mo pa rin purihin ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Jimmy Swaggart nung araw, ang Kristiyano may dalawang lakad lamang. There are two steps as far as Christians is concerned. Ang unang step niya, left step, hallelujah. Yung kanyang kanang paa, amen. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Pag may pagsubok ka, hallelujah, amen, hallelujah, amen. And God will reward you. Gagantimpalaan ka ng Panginoon sapagkat nakita niya na kahit matindi ang pagsubok mo, hindi pa rin nawala ang pagsamba mo sa Kanya. Marami po sa atin kapag dinadaanan ng pagsubok, sinisisi na kung sino-sino. Nagagalit na kung kani-kanino. Nawawala ang pagka-Kristiyano. Huwag tayong tumulad sa mga taong ganoon. Tumulad tayo kay Job na siya'y nagpatira pa sa lupa sa kabila ng maraming trahedya sa kanya at siya'y sumamba sa Panginoon. At sabi po niya ito, he said, I came naked from my mother's womb and I will be naked when I live. Paalaala lamang po sa atin to. Pinanganak tayong walang dalang anuman dito sa mundo. Aalis ka na wala ka rin madadalang anuman. Kaya yung pera mong pinakakaingat-ingatan mo, bahay mo, minuto nililinis, hindi maiwan-iwan. Meron pa akong kakilala noon. Every time pumupunta ako sa kanilang bahay, sobrang linis. Meron mga taong ganun, sobrang linis. Yung piano ng isang punta ko nandito. Nang sumunod na bumisita ko yung piano na lumipat dito. Sabi ko, iba-iba yung ayos. Sino ba ang inyong interior decorator dito? Yung palang nanay. Mahal na mahal niya ang kanyang bahay. Kaya kung minsan sabi, hindi ko maiwanan ng bahay ko. Mga kapatid,
katotohanan ito, wala kang dinala ng ikaipanganak, wala ka rin madadala sa iyong kamatayan. Meron po ba kayo nakitang libing na kasunod ang mga malalaking truck, dala-dala ang bahay, dala-dala ang kotse, sasama sa libingan? Sino nakakita ng ganun? Wala. Sapagkat isang katotohanan ang tinuturo sa atin, katulad na sinabi ni Job, I was born naked. Ang sabi po niya rito, naked that I came from my mother's womb, and naked will I be living. Hubad din akong aalis. Amen. Kaya nga, pinakakaingat-ingatan nyo, minamahal ninyo. Iiwanan lang nyo yan. Amen po ba? Kaya, bulong mo na lang sa katabi mo, hoy, yung lahat ng iniingatan, iiwanan mo lang yan. Oo nga, ano? Anong dapat natin gawin? Gamitin nyo sa ministry. Amen. Gamitin nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At kung kaya nyo magpatayo ng isang church doon sa Dukit, patayo nyo. Amen, Pastor. Mahinang umamin si Pastor eh. Kaya nga ito po, gamitin natin yung ating resources sa paglilingkod sa Kanya. Let's use our resources in serving the Lord. Use it for the ministry. At Diyos, hindi ka pababayaan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kaya sabi po rito ni Job, ito, the Lord gave me what I had and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Sabi ni Job, binigay, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. At si Job ay hindi kailanman nagkasala at sabi po, charging God with wrongdoings. Sana gano'n ang maging ugali po natin sa ating buhay pananampalataya. Pangalawa po, sabi po rito, Job held on his faith even when he was afflicted with painful sores. Ito, pangalawang yugto na ito. Yung una, nawala ang kanyang kabuhayan. Namatay ang lahat ng kanyang mga anak. At sa susunod na yugto naman, ito naman ang nangyari sa kanya. Hindi pa nga natatapos sa pamimighati. Itong si Job, matagal niyang talagang, kasi hindi naman madaling kalimutan yung nawala ang lahat mong kabuhayan, plus namatay 10 mong anak. Di balik ko isa lang, 10 anak niya ang namatay. Kaya nga hindi madaling kalimutan ang lahat ng yan. At naroon siya sa point ng grieving. Pagkatapos po, ito na naman, another episode sa kanyang buhay. Ang sabi po rito, siya nagkaroon naman ng maraming sugat sa kanyang katawan. Ang translation po ng iba, interpretation ng iba sa mga painful sores ay piksa. Sino sa inyo nakakala ng piksa? Alam po mo niyo sa Ilocano, ang piksa ay power. Sino mo Ilocano dito? Agda, piksa, piksa. There is power, there is power. Pero yung kay Job, hindi power eh. Sugat talaga. Ang sabi po, tinubuhan siya, gamitin ko na yung salitang piksa, tinubuhan po siya ng piksa mula ulo hanggang talampakan. Kaya nga, ang makikita nyo, si Job na mukhang piksa lahat. Hindi na si Job eh, piksa na makikita nyo sa kanya. Painful sores. But then, he hold on his faith. Hindi pa rin siya bumitiw sa kanyang pananampalataya. Kaya nga, muling inulit doon sa Job chapter 2, verses 1 to verse 6, ang sabi ay ito, ibang tiningnan, ibang binigyang konsiderasyon ng aking alipin na si Job, na sabi po ito, siya ay upright. Kaya nga, sa kabila ng maraming mga sugat na kanyang tinanggap, hindi pa rin siya nagbago sa pananampalataya. And one thing more, sa panahon po ng kanyang dinaranas nito, meron po siyang 3 best friend. 3 kanyang kaibigan.
si Sopar, si Bildad, sino pa yung isa? Si Elipas. At meron pang isang pang-apat, si Elihu. Itong mga kaibigan nga ito, dinadalaw siya. At sa kanilang pagdalaw, ay kanilang sinasabi, Job, alam mo kung bakit nangyari sa yung mga bagay na yan, sapagkat ganito, meron kang nagawang hindi tama laban sa Panginoon. Kaya nga yung best friend niya, sa halip na siya i-console, bigyan ng magandang i-comfort siya, sinisisi pa siya ngayon. Nakaranas na ba kayo ng matalik niyong kaibigan na lagi kayong sinisisi? Kasalanan mo yan. Kung di mo man sinagot ka agad yan, di wala kang problema. Nagandahan lalaki ka lang, sinagot mo na kagad. Puro problema, kasalanan mo yan. Ay sabi, ay talagang ganyan. Panalangin natin na siya magbago. Ay hindi, puro sisi. Kaya nga ito, sa kabila po ng tinanggap na ito ni Job na kanyang maraming sugat. Ang sabi po rito sa Job chapter 2, verse 7, basahin po natin to verse 10. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among ashes. Ito pa, isa pang naging tinik sa laman nitong si Job. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Hindi lamang po nagbigay ang kanyang mga kaibigan ng pansira ng loob, higit sa lahat, binigyan pa siya ng very comforting words ng kanyang asawa. Nakaka-bless. Bakit hindi ka mabibless? Sabi rito, Job, hanggang ngayon ba naman, ikay nagiging matapat pa sa ating Panginoon. Gawin mo, sumpahin mo ang Diyos, mamatay ka na. Nakaka-encourage. Pag mayroon kayong ganyong asawa, isoli ninyo. Sa halip po, sapagkat alam nyo, yung mag-asawa, dapat po nagbibigay ng palakasan ng loob. Hindi pahinaan ng loob. Hindi sasabihin mo may sakit. Ano masakit sa iyo? Ay, yung ulo ko. Alam mo kahapon, mayroong nabalitaan. Ganyan-ganyan sakit na matay. Nakaka-encourage. Kaya nga ito, si Mrs. Job, ang sabi niya ay ito, hanggang ngayon ba naman, Job, por Diyos, por Santo, ganun sinasabi ni Ibe, por Diyos, por Santo, nangamatay na ang anak natin, na wala ng kabuhayan natin, hanggang ngayon, puro pigsa ka pa. Abay, sumpay mo na yan, Diyos na yan, at mamatay ka na. Pinagdiinan po siguro, mamatay ka na. Pagka kayo nakahiga sa kama at may sakit, ganun sasabihin ng misis nyo, ano magiging damdamin nyo? Si Job, ang sabi po rito, in spite of all these things, persecutions coming from his bosom friends, walang comfort na pananalita ng kanyang asawa, si Job hindi ho natinag sa kanyang pananampalataya. Tandaan nyo, meron kayong masasakit na salita na tatanggapin hindi sa ibang tao kuminsan masakit na salita galing sa mahal nyo sa buhay. Galing sa kapwa nyo, mananampalataya. Galing sa CU leader ninyo, for runners ninyo. Makakatanggap kayo, iba't ibang mga salita. Masakit. Na kuminsan na magbibigay sa inyo ng pagnanasa, ayoko na. Hindi na ako attend ng aking CU. Ayoko sa aking forerunner. Masasakit. Pero tandaan po nyo, sa kabila ng masasakit na salitang tinatanggap ninyo kahit kanino, huwag niyong aalisin ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat hindi siya ang magdadala sa inyo sa langit. Siya ang magdadala sa inyo sa impyerno. Mag-ingat. Baka yung katabi ninyo, yan ang magdala sa impyerno sa inyo. Minsan kasi kaibigan nyo ngayon. Bukas makalawa, kaaway nyo.
Kaya nga ito po, si Job, ang sabi, he held on his faith even when he was afflicted with sores. Sipin po niyo kung gaano kabigat yung kanyang sugat na kanyang tinanggap. Ang sabi po ito, bumabasag siya ng palayok, kinakaskas niya. Para maibsan, habang kinakaskas niya siguro, hirap na hirap siya, doon dumating si Mrs. Job, hanggang ngayon ba mamatay ka na? Hirap na katapos ganun pa ang kanyang tatanggapin. Kaya nga, ito po ang sinasabi rito, yung pong agwat, ng pong pagkamatay ng kanyang mga anak, yung pong pagkalipol ng kanyang mga livestock, lahat nangawala, it took period of time bago dumating itong pagkakaroon niya ng ganitong karamdaman. Ganun pa man, sa kabila po ng lahat ng ito, sunod-sunod na trahedyan dumating sa kanya, hindi siya nagbago sa pananampalataya sa Panginoon. Now, magkakaroon po tayo ng reverse. Titingnan po natin ang shifting na gagawin natin ngayon. Shifting na gagawin po natin doon sa tanong na, why do the righteous suffer? The Bible said, Job was a righteous man. Upright, blameless. He never did evil against God. He fears God. So sa ganung katangian, masasabi nga natin, he is a righteous man. Subalit dito po sa ating pag-aaralan ngayon, tingnan po natin, bakit si Job tumanggap pa rin ng ganitong katinding pagsubok sa kanyang buhay. Sa ating pong pangatlong point, sabi po ito, Job repented. Job repented when he realized his sins when God spoke to him. Si Job ay nagsisi ng kanyang mapag-aralan, kanyang makita, kanyang maunawaan na siya'y nagkaroon ng pagkakasala sa atin pong Panginoon. Para po labos nating maunawaan, tinan po natin ang sinasabi rito patungkol sa mga taong matuwid. Ang sabi po rito, Proverbs chapter 10 verse 9, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Sila na lumalakad na merong integridad sa kanilang buhay ay lalakad na merong kasiguruhan. Job, ang sabi rito, he maintained his integrity. Kanyang iningatan, yung kanyang, sabihin natin, integridad. Iningatan niya. Pero nakita po natin, nagsuffer siya. Ano pa sabi rito sa mga tao na lumalakad sa katuwiran ng Panginoon? Proverbs 10:16, the wages of the righteous is life. Yung kabayaran, yung gantimpala ng mga taong matuwid, ang sabi po rito, ay buhay. Pero si Job, righteous, ang sabi rito, blameless, upright, pero dumanas na napakaraming mga pagsubok sa buhay. Ang tanong, tunay nga bang siya'y righteous? Kung ang righteous, ang sabi po rito ay lumalakad at bibigyan ng buhay, bakit si Job tumanggap ng ganong uri ng pagsubok? Pag-aaralan po natin yan mamaya. Proverbs 10:24, what the wicked dread will overtake them. What the righteous desire will be granted. Kung anong gusto ng mga taong matuwid, ibibigay sa Kanya ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Diyos para sa mga taong lumalakad na may katuwiran sa kanilang buhay. Marami pong pangako, maraming sinabi rin sa banal na kasulatan patungkol sa mga taong lumalakad sa katuwiran. Psalms 112, verse 3. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord. Job fears the Lord. Si Job may takot sa Diyos. At kung mayroon siyang takot sa Diyos, ang sabi rito, they who fear God, ang sabi po rito, will find great delight in His commands. Makakasumpong siya ng malaking kagalakan sa kautusan ng Panginoon. Pero nang nangyari kay Job, nagkarumbos siya ng delight. Hindi delight ang dumating sa kanya, pigsa ang dumating sa kanya.
kahirapan ang dumating sa kanya. But then the Bible says, he is upright. He is a man of integrity. Pero bakit nagkaganon? Tutuklasin po natin. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, huwag kang aalis. Mamaya ka na lang bumaba sa comfort room. Tiisin mo. Ang sabi po rito, Deuteronomy, chapter 28, verse 2. All these blessings, lahat ng pagpapalang ito ay darating at sasama sa inyo if you obey the Lord your God. Kung susunod ka sa Panginoon mong Diyos, ang lahat ng pagpapalang ito ay sasama sa iyo. Pagpapala ba dumating kay Job? Pagpapala ba yung nagkaroon ka ng kaibigan na hindi ka binigyan ng comfort, nagkaroon ka ng asawa na hindi ka binigyan ng kaaliwan, nagkaroon ka ng kayamanan na wala, nagkaroon ka ng mga anak, biglang nangamatay lahat? Pagpapala po ba yun? Pagpapala ba para sa isang righteous ang ganong uri ng mga pagpapala? Ang ganong uri ng mga sabihin po na sumpa sa kanilang mga buhay. Pero nangyari po yan kay Job. Tutuklasin po natin bakit nangyari kay Job na sinasabing righteous, upright, pero dinatnan ng mga matinding pagsubok sa kanilang mga buhay. Isang bagay po ang tinuturo dito sa atin. Dito po sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Now, tanong, bakit dinatnan si Job? In spite of being righteous, he still suffered so many trials, tragedies sa kanyang buhay. Bakit? Sapagkat itinuturo po sa atin ang katotohanan ito, pinahintulutan ng Diyos na makagawa si Satanas kay Job sapagkat merong layunin ang Panginoon. Let me tell you, brothers and sisters, in everything that we experience, everything that happened in our lives, mga kapatid, there is always the purpose of God. Naroon lagi, may magandang layunin ang ating Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya nga hindi po tayo dapat malungkot kung tayo dinadatnan ng iba't ibang uri ng pagsubok sapagkat in everything that happens to you, brothers and sisters, God has a great purpose. May layunin ang Panginoon. Bakit ka nabigo sa unang mong pag-ibig? Lahat na nabigo sa unang pag-ibig, magsabi ng amen. Ayan, meron pala. Salamat, tapat siya. Kahit nabigo ka sa unang mong pag-ibig sapagkat merong inilalaan sa iyo ang Diyos na mas mabuti kaysa sa nawala sa iyo. Amen. Kaya nga ito po, God has a great purpose in everything that happens in our life. Doon pumapasok po yung ating verse na Romans 8:28. Lahat ng bagay, mabuti man o masama, ay gagawa pa rin magkakalaki para sa ikabubuti sa kanila na umiibig sa Panginoon at sa kanila ng mga tinawag. Amen po ba mga kapatid? Napakaliwanag po yan. Kaya nga kay Job, although tinawag ng Bible na siya ay upright, pero pinapangyari ng Diyos, inalaw ng Diyos na mangyari sa kanya ang mga trahedyang ito sapagkat meron siyang layunin kay Job. At anong layunin ng Diyos kay Job? Upang ipakita sa kanya na siya ay Diyos ng kahabagan, siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos ng biyaya. And He is a supreme God. Amen. At yun po yung nakita ni Job. Kaya nga sabi po ito, siya nagsisi sa kanyang mga nagawang ito. Tinan po ninyo, bakit po nasabi natin na dumanas si Job ng mga matitinding pagsubok sa kanyang buhay? Kasi po nang siya'y dalawin ng kanyang mga kaibigan, ito pong isang lalaki na ang pangalan po si Sopar. Sabihin niyo, Sopar. Napakalayo, Sopar. Ang sabi po niya, Job chapter 12, verse 3 to verse 4. Well, I know a few things myself.
Are you not even better than I am? Nag-uusap po sila nito. Kasi sabi ni Zophar, baka naman Job, kaya ka nagkakaganyan, sapagkat lumilihis ka na ng daan. May mga nagagawa ka ng kasalanan. Sabi niya, well, I know a few things myself. Ito sabi ni Job. Alam ko ng ilang mga bagay sa aking sarili, and you're no better than I am. May alam ako sa aking sarili, sabi nga kay Zophar, at mas mabuti ako kaysa sa iyo. Nakikita na po nyo, unti-unti, lumalabas yung karakter dito ni Job. Although sinabi righteous, pero dumanas ng pagsubok. Sapagkat dito po, ang kanyang kausap, yung kanyang kaibigan, na sabi niya, who doesn't know these things you've been saying? Hindi mo alam ang sinasabi mo, mas mabuti ako kaysa sa iyo. Ganun pa man, sabi po niya, yet my friends laugh at me for I call on God and expect an answer. I am just and blameless man. Mas mabuti ako sa iyo. At ang sabi po niya ito, ako ay matuwid. I am just and blameless man. Lumalabas na. Nagiging egoistic na siya. Nagsasalita na siya sa kanyang sarili, na kung saan ipinakikita niya na siya ay isang mabuting tao. How many of you have experienced that na may kinakausap pa mga tao, sasabihin mo, alam mo, kumpara lang naman kay Romer. Kumpara lang naman kay Romer. Abay, mas mabait ako kaysa sa kanya. Mas ganito ako kaysa sa kanya. When you start comparing yourself to others and telling yourself, I am good, better than him, lumalabas na po ang iyong tunay na pagkatao. Lumalabas na hindi ang kababaan, kundi ang kataasan. At yun ang gusto ipakita ng Diyos kay Job. Yes, you say you are blameless, pero ngayon, lumalabas na unti-unti ang iyong tunay na pagkatao. Kaya nga sabi po sa amin ni Pastor Manny noon, inulit niya uli ang mga salitang ito. Yung pong salita na, kung ano ang nasa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kung nasa puso mo'y kataasan, lalabas yan sa mga labi mo. Ano ang naging kasalanan? Ano ang naging hindi maganda kay Job? Although sinasabing siya'y upright pero dumanas ng pagsubok, unti-unti pinakita niya ang kanyang self-righteousness. Yung kanyang pagiging mabuti para sa kanyang sarili. Kaya nga makikita po niyo rito sa Job chapter 27 verse 5, ang sabi rito, I will never admit you are in the light till I die. Ano? Till I die, I will not deny my integrity. Hindi ko kailanman ikakaila. Pinagyayabang niya ang kanyang integridad. At hindi lamang po yun, kundi makikita po nyo dito sa ating pong pag-aaral. Dumating po rin sa punto nang siya'y kinakausap ng Diyos na si Job at ang Diyos na nag-uusap, makikita po nyo kung paanong sumagot si Job sa atin pong Panginoon. Tinan po natin itong mga sinasabi sa mga talata. Kaya nga, sabi po rito sa atin, no one is righteous. Lahat po tayo makasalanan. Lahat tayo walang sarili nating katwiran. We are made righteous because the righteousness of Christ is imputed in us. Naging matuwid lamang tayo dahil ang katwiran ni Jesucristo inilagay niya sa atin. Pero sa ating sarili, wala tayong righteousness, wala tayong, masasabi po natin, sariling katwiran. Katwiran ng Diyos ang ibinigay sa atin. Kaya nga we are now standing, kaya tayo tumatayo sa harapan ng Diyos, hindi na isang makasalanan, kundi makatwiran na, righteous na, dahil kay Kristo. Maliwanag po ba yun? Kaya nga,
kapag kayo nagsisimula ng magsabi, kung hindi ako, kung hindi sa akin, hindi magsusurvive yung praise and worship team natin. Mag-ingat ka, kapatid. Pag ganyan na sinasabi mo. Kung wala ako sa banda, hindi makakatugtog ng magandang mga yan. Pag hindi ako sisipot sa practice, hindi matutuloy ang practice. Isipin nyo. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat sapagkat dito sa trap na ito, dito sa patibong na ito, nahulog si Job. Naging self-righteous siya. Tinan po ninyo, sa Job chapter 10, lumundag na po tayo ron. Job chapter 10 verses 1 to verse 8. Ang sabi po rito, I am disgusted with my life. Kausap niya rito ang Panginoon, Isipin nyo, siya raw po ay inis na sa kanyang sarili. Let me complain freely. Bahayaan mo ng mga ko'y makapagreklamong ng malaya. My bitter soul must complain. Kaya nga, meron na siyang mga reklamo sa kanyang buhay. I will say to God, ang sabi niya rito, I will say to God, don't simply condemn me. Sasabihin ko sa Diyos, huwag mo akong hatulan. Tell me the charge you are bringing against me. Sabihin mo sa akin kung ano ang laban mo sa akin. Isipin nyo, tao, pagsasalitaan ng Diyos ng ganun. Sabi pa niya, what do you gain by oppressing me? Sabi niya, Panginoon, anong mapapala mo kung ako'y pahirapan mo? Nangungusap na ba kayo ng ganun sa Diyos? Palagay ko wala pa, no? Pero si Job, ganun siya. Kaya nga dito, nagsasurface na yung kanyang pagkatao. Sa pamamagitan ng mga salitang ito. Why do you reject me, the work of your own hands, while smiling on the schemes of the wicked? Are your eyes like those of a human? Ang mga mata mo ba? Sipin mo sabihin sa Panginoon, ang mga mata mo ba? Katulad na lang ng mata ng mga tao. Do you see things only as people see them? Is your lifetime only as long as ours? Ang buhay mo ba'y kasing haba lamang ng buhay namin? Is your life, puro is your. Punong-puno ng panunumbat. Job is blaming God on what happens to him. Sinisisi ni Job ang Diyos sa nangyari sa kanyang buhay. Kaya nga, ang sabi po rito sa ating pong binabasa, although you know I am not guilty, no one can rescue me from your hands. You formed me with your hands. You made me, yet now you completely destroy me. Salita na punong-puno ng panunumbat. Salita na punong-puno ng sinisisi ang Diyos. Job is showing to God and making God guilty of his actions. Ginagawa po rito ni Job na ang Diyos ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. And this is the reason why, kung bakit sinasagot sa atin, why do the righteous suffer? Ang tunay na matuwid, hindi pababayaan ng Panginoon. Si Job, bagamat sinabi upright, pero dito lumabas ang kanyang tunay na pagkatao, naging self-righteous. Si Job, nagmalaki siya. Hindi niya tinanggap na may kasalanan siya. Pero sa kanyang mga pananalita, makikita po natin siya punong-puno ng mga pagsusumbat, pagsisi sa atin pong Panginoon. Kaya nga, ang sabi po rito sa Job chapter 40, verse 1 to verse 5, ang sabi po ito, na nag-uusap sila, sabi ng Diyos kay Job, ito, the Lord said to Job, will the one who contends with the Almighty correct him? Yung bang katulad mong tao, may karapatan ka bang ituwid ako? Hindi ba? Tayo nga, isipin natin magsalita na gano'n sa Diyos Hindi natin ginagawa. Pero si Job, sinabi po niya ito. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, maliwanag po rito, let him who accuses God answer him.
Then Job answered the Lord. Ito pong verse 2 po muna. Tingnan po natin. Sa binabasa po natin. Then the Lord answered Job who is this that question my wisdom? Ang sabi ng Panginoon sa Job chapter 38, verses 1 to verse 4. Who is this that question my wisdom with such ignorant words? Yun sabi ng Panginoon. Sino itong nagtatanong sa akin, sa aking katalinuhan, sa aking karunungan, ng mga walang saysay na mga salita? Nirebuke ng Panginoon dito si Job. Sabi niya, brace yourself like a man. Humanda ka. Tumayo ka. Manindigan ka bilang tao. Because I have some questions for you. Sapagkat meron akong itatanong sa iyo, sabi ng Diyos kay Job, you must answer them. Sasagutin mo ito. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, where were you when I laid the foundations of the earth? Nasang kahob nang ilagay ko ang saligan, pundasyon ng mundong ito. Sinusumbatan mo ko, nasaan ka ba nang likain ko ang pundasyon ng mundong ito? Pinakikita ng Diyos sa kanya, makapangyarihan ako at wala kang karapatan na sabihin ako ng ganyang panunumbat ng mga salita. Na-share ko po sa mga pastor noong nakarang Friday sa aming pong pag-aaral. There was a time in my life na naging parang si Job ako. When I lost my wife 3 years ago, ang unang tanong ko sa Panginoon, bakit? Then, I express yung aking sentimiento sa Diyos. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, 50 years ako na nagpastor sa Calvary Temple. 10 years ako na nagpastor sa aming home church. Marami akong pinagdaanan dahil sa iyo. Ganun ang sabi ko. Naranasan ko na ako'y na-demanda dahil sa iyo. Naranasan ko'y mabigyan ng threat sa aking buhay dahil sa iyo. Naranasan kong magutom. Naranasan kong maraming taong magalit sa akin dahil sa iyo. Sinusumbatan ko po ang Panginoon noon. And this is just a reminder, hindi sapagkat matagal ka na sa Diyos, hindi nalalabas ang pagiging self-righteous mo. There is always a tendency for us to blame God and to express our own self-righteousness. Isusumbat mo sa Panginoon, Panginoon, nagbigay ako ng ganito. Panginoon, tumulong ako. Bakit ngayon? Naghihirap ako. Just like what I told you before, God always has a purpose in everything that happens in your life. And that is for your own good. Para sa kabutihan po natin ito, mga kapatid. Nagising ako noong aking pinagsasasabi ang ganun sa Panginoon. Nakita ko na hindi ko pala dapat sumbatan ng Panginoon. Hindi ko pala dapat pautang na loob. Sabihin ko na, sa Diyos, yung aking ginawa para sa Kanya. Sapagkat if I did that way, then I'm not fitted to be called servant of God. Hindi tayo karapat-dapat tatawaging mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos kung lahat ng ginawa natin para sa Kanya ay isusumbat natin dahil lamang sa dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Kaya nga mga kapatid, maging maingat po tayo. Sabi nga namin sa amin na pag-aralan, self-righteousness is a silent killer. Self-righteousness will kill you softly. Mapapahama ka kapag pinairal mo lagi ang iyong sariling katwiran. Amen. Kaya nga kahit ikaw pa nagpatayo ng Calvary Temple, hindi mo dapat isumbat yan sa Panginoon. Sapagkat ang dapat natin sabihin, Panginoon, lahat mong ito, ginawa ko. Hindi ko isusumbat sa iyo sapagkat ginawa ko ito sapagkat mahal kita at mahal ko ang iyong gawain. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga, wag po natin sasabihin na, ako ang pinakamalaking ibinigay sa church.
No. Kapag kayo nagpapasimulan magsalita ng ganyan, then self-righteousness is being developed in your life. At pagka merong kanyang kapatid, makikita mo unti-unti ang magiging daan ng iyong pagbaksak. Bakit po? Sapagkat sila na nagmamataas ay ibababa ng Panginoon. Subalit silang nagpapakababa, itataas ng Diyos. Ano ang gusto nyo? Ibaba o itaas? Kung gusto nyo itaas kayo ng Panginoon, huwag nyo isusumbat sa Diyos ang lahat ng inyong ginawang mabuti para sa Kanya. Amen po ba? Huwag nyo sasabihin, kung wala ako. Ano kung wala ka? Sasabihin ng Diyos. Go ahead. Make your day. I'll be back. Gawin mo ang gusto mong gawin mo. Sige. Pero sasabihin sa inyo, Panginoon, meron akong ipapalit sa iyo. Wala tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos, kung walang magpa-praise sa inyo, walang sasamba sa inyo, magpupuri, pati bato, gagawin ko na magpuri sa akin. Amen. Kaya nga wag po kayo magtataka kung balang araw may bato na tumutugtog ng bass guitar. Pinalitan ka na. Amen. Figure of speech lamang po yun. Hindi ba ito talaga? May ibang tao na tutugtog ng mga instrumenteng yan. Kahit umalis ka. Amen. Hindi ka kailangan ng Panginoon kung ganun ang iyong attitude sa ministry. Amen. Nakakahinga pa po ba tayo? Amen. Pang-apat po, dito ako magwawakas. Ang sabi po rito, Job patiently endured his trials and was restored with double blessings. Si Job may katiyagaan na tiniis ang lahat ng pagsubok. At dahil doon, ibinalik ng Diyos sa kanya, doble ang mga pagpapalang nawala sa kanya. Job chapter 42, verse 10 to verse 17. And sabi po rito, when Job prayed for his friends, tinan nyo, ano ginawa ni Job? Cambio uli. Pinag-pray na niya ang kanyang mga kaibigan. The Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Yung dating 7, naging 7,000, naging 14,000. Dinoble ng Panginoon ang pagpapala dito kay Job. Bakit po? Sapagkat siya'y kumilala ng kanyang kasalanan. At yun ang ninanasa ng Diyos. Kung mali ka, kung may kasalanan ka, tanggapin mo kasalanan ko. Huwag ka nang magbigay pa ng kung ano pang mga rason. Huwag ka nang mag-justify. Kung talagang kasalanan mo, tanggapin mo kasalanan ko. Humingi ka ng tawad. Amen. Kaya ngayon, kung katabi mo may ginawang hindi tama, ikaw na gumawa ng hindi tama, sabi mo sa katabi mo, patawarin mo ko sa nagawa kong hindi tama laban sa iyo. At yun ang nais ng Panginoon, sapagkat speaking and asking forgiveness is a sign of humility. Palatandaan ng pagiging mapagpakumbaba. At dahil doon, tandaan po nyo, tatanggap kayo ng mga pagpapala at biyaya. James chapter 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trials. Sabihin po yung salitang persevere. Yung nagtiyaga, nagtiis sa ilalim ng mga matitinding pagsubok sapagkat siya tatayo at makatatayo sa mga pagsubok sa buhay, ang taong yon ay tatanggap ng putong ng buhay, korona ng buhay na inihanda at pinangako ng Diyos sa mga umibig sa Kanya. Maliwanag po yan. Gusto niyo ng double blessings? Ang lahat ng ayaw magsabi ng Amen! Praise the Lord, gising. Yung gusto ng double blessing, magsabi ng Amen. Amen. Diyan tayo magaling pagka-blessings Lalo pa, double ba? Amen, amen. Double Ngayon, madodouble yan kung marunong kang magtiis.
na may pagpupuri pa rin sa Panginoon sa kabila ng pagsubok. Never expect double blessings from the Lord if you surrender to all the persecution, sufferings that you're encountering right now. Hindi ka tatanggap. Pangako ko yan sa iyo. Hindi ka tatanggap ng pagpapala kapag hindi mo tiniis ang mga pagsubok na dumating sa iyong buhay. Dito po ako magwawakas yung sinabi ko sa inyo kanina. Kaya nga, napasama pa rin si Job na meron siyang unfailing faith. Nakilala niya na ang Diyos ay sovereign. Nakilala niya na ang Diyos ay pag-ibig. Diyos ng biyaya at kahabagan. Nakilala niya ang kanyang sarili na makasalanan at mapagmataas at self-righteous. Dahil doon, humingi po siya ng tawad sa Panginoon at sa kanyang paghingi ng tawad sa Diyos, pinagpala po siya ng Panginoon. Panghuli po, maganda na makita pa rin po natin reasons why God allows trials. Mga dahilan kung bakit pinahintulutan ng Panginoon ang mga pagsubok sa ating buhay. Una, to sanctify us. Para tayo kanyang linisin, banalin. To grow in faith. Para tayo lumago pa sa ating pananampalataya. To shame Satan. Para hiyain natin si Satanas. At pang-apat po, to glorify God. When you see these things, and when you put these things into your heart, into your mind, reasons why God allowed me to pass to series of trials, ito ang dahilan. Merong magandang layunin ang Diyos, at ang layunin ng Diyos ay binanggit dito sa aking sinabi sa inyo ngayong gabi. Amen po ba? Kaya nga, sabihin nyo, pag dumadating kayo sa pagsubok, sabihin nyo, Lord, salamat po sa pagsubok. Huwag nyo sabihin, Panginoon, alisin mo. Hindi gagawin ng Diyos, sapagkat gusto ng Diyos, pag-aralan mo maging matagumpay sa lahat ng mga sufferings mo sa iyong buhay. Last verse, Revelation chapter 2, verses 2 to verse 5. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships to my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Babala, warning ng Panginoon sa atin. Tinuturo ng Diyos, magkaroon tayo ng perseverance, magkaroon po tayo ng pagtitiyaga, pagtitiis, sapagkat kapag po tayo hindi nang himagod, hindi nagsawa, gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Pero sabi dito sa iglesyang ito, you have forsaken. Meron akong laban sa iyo. You have forsaken your first love. Sana yung una nating pag-ibig sa Panginoon, hindi natin gagawing iwan, kundi lalo nating paablabin, paiinitin, upang sa kabila po ng iba't ibang trahedya na dumarating sa atin, hindi natin iiwanan ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ito po ang aking encouragement sa inyo. If anyone in our midst tonight who is right now probably passing to different trials in life, and perhaps you have experienced some bitter tragedies na nangyari sa inyong buhay ngayong gabi, ang akin pong sasabihin sa inyo, manatili ka, humawak ka sa pananampalataya sa Panginoon, double blessings ang nakalaan